Hello mga kahabi, welcome back sa aking aviary. Kamusta kayo? So today mga kahabi, sa video na to, maikli lang to, mabilis lang. Ano muna tayo, aviary update lang tayo mga kahabi. So papakita ko lang sa inyo yung progress, no? Or yung anong state or status, no, ng aviary natin. So mga kahabi, ulitin ko, ano clear na tayo or nag-stop na tayo sa pag-breed ng ng golden finches. Though hindi ayoko sabihin nag-stop kasi di naman din tayo nakapag-start actually. Nag-try lang pero wala namang naumpisahan talaga. Hindi naman nag-roll yung prospect, no. So, yun nga mga kabi, after a year, wala ako ng 1 year sa pagbablog din kasi wala din talaga akong may content mga kabi. Walang topic kasi hindi ko nga, nahirapan ako, no. I was a failure. Sorry. I was a failure sa endeavor ng golden finches. Hindi ko alam mga kabi. I did my best, no? So okay lang. Medyo makirot lang, no? Dahil nga sayang di natin naparami. Naubos sila. So nag-try ako, nag-break ako dun sa mga kabi since ang tagal ko ring nag-break sa pag-aalaga ng parakit, no? Nag-try akong sabi ko, why not go back kung saan ako familiar, kung saan ako talaga sanay, no? So ito, nag-start tayo, nagkasa ako ng yung natira sa previous previous na mga ibon dati nung nakaraan. Minatira akong 3 pairs ng ng parakit. Tapos meron ako natirang isang pair ng African lovebird. Gusto ko lang magkaroon ng talaga ng opaline. So green opaline fisher pair. Tapos meron tayong isang perasong kakatil. So kakatil na to, painakay ko to, medyo matagal na. So acquire ako ng 10 na mga young, 5 hen saka 5 na male na parakit na papamature. Meron ako ditong bagong this year ko lang na-acquire last month. Itong dalawang pares ito kay Mark. Tapos meron ako na dito ng doon. 3 hen, isang lutino na fisher na hen, saka isang parakit na male. So mga kabit, tara, tayo, aviary update tayo. So ito yung aviary, ito yung sa tatay ko, mga kalapate, dyan. Ito yung sa akin sa kaliwa. So ito yung setup natin. Yan. Medyo makalat mga kabi, pasensya na, pero malinis naman, hindi naman madumi. Medyo makalat lang sa gamit, pero malilinis lahat yan dahil nilinis ko itong mga gamit. So very important mga kabi, kung meron kang aviary, meron kang ganito brush duster. Yan. So mga kabi, ito meron tayo ritong pair ng patong pair na to Yan. Ito yung male. Ayan siya, ang male sa parakit. Sa labas lang siya, tambay lang, antay mapisa yung itlog. Yung ka-pair niya, ayan meron na siyang egg, 2. So waiting pa tayo ng mga at least 3 pa. Ayan. Dito mga kabi, good news. Ayan, dito good news din. Ayan, ito yung golden natin. Ito yung natira dun sa golden ko last year. 1 pair ng green back, isang orange head purple breast, tapos isang red head purple breast. May itlog sila ngayon. So medyo mga kabi, medyo yan. So na-feel ko naman na magsasucceed this time. Kasi ang tagal na mga siguro may ilang months na, mga kalahating taon siguro, nakalagay lang doon sa sulok doon yung nesting material. Tapos ayaw nilang hakutin. This time, ilang days ago, ilang few weeks ago, naghakot na sila. Ayan ito niya, busog na busog yung niya. Yan, naghakot na sila. Tapos, naramdaman ko magiging successful tong breeding nitong mga to. Yan. So mga kahabi, ito, promise, pag ito nagpisa, nakapag-breed ako ng gold dyan, bibili ulit ako ng kahit ng at least isa pang pair ng gold dyan para i-cross ko sa magiging anak nito. So medyo magiging assorted yung aviary natin kasi nga alagaan ko yung mga wala nang masyadong pattern. Mag-aalaga lang ako ng gusto kong alagaan.
Pero sa parakeet, mga ka-hobby, more on ano tayo, normal. So nagtatanong, bakit daw puro normal? Ba't daw puro normal lang inaalaga akong parakeet? Kasi gusto ko yung sukat ng normal. Mas malaki sila normally sa mga crested, na medyo mas malalaki. Tapos mas durable yung katawan nila. Tapos, pero hindi naman sobrang laki ng difference, no? Tapos, ang kagandahan dito, pag naparami ko to, kahit sobrang dami na nila, madali silang i-dispose. Pwede mo silang ibenta ng pakyawan doon sa mga bumibili pang pet shop. Hindi kagaya pag meron akong mga Hagoromo, nakakahinayang ibenta na caught in between ka eh. Na ayaw mong ibenta ng mura dahil binili mo ng mahal. Pero ang tagal na sa'yo, dumarami na sila, ang daming pinapakain, yung expenses mo lumalaki, need mo ng profit. So dito, at least, mag-aano lang, susuportahan niya yung sarili niya. Dito meron tayong pair na to. Ayan, banded na sila. Medyo molting lang sila pareho ngayon. Pero ina-assume ko na after molting nito mag-egg to. Assume ko lang. Ayan, expect, yun yung yun ang target ko. Dito naman, nagliligawan pa sila eh. Ayan. Ito, itong hen, yung dilaw. Tapos itong normal blue, galing kay Mark. Ayan. Dito meron tayong mga naka-setup na cages. Ayan, mga pininturahan ko yung mga cages na yan. Yan, naka-setup. Ayan, meron na silang nest box na. May mga perches. Ayan, iibon na lang ako lang. Dito rin, meron. Yan. Tapos ito, triple cage. Either gawin ko itong nursery, o kaya nag-iisip ako mga kabi, parang gusto ko mag-alaga ng mag-alaga uli ng zebra finch. Kasi yung ganda ang cute ng tunog na nito, tunog bibe. So ito, meron tayo ditong double cage na AC type. Ito mga kahabing, kapal to eh. Gauge 14. Mga lumang cages na to mga kahabi. Hindi ko alam kung sino may gawa na ito eh, kung kanino itong tatak na to eh. Ayan, so lumang cage yan. Mga kahabi, kapag advice lang, word of advice, kapag may mga nagbebenta ng cages dun sa sa group, meron kasing group na second hand cages, no? Pag may nagbebenta doon, tapos tignan nyo yung mga nila, yung mga pinopost nila. Pag meron doon binibenta yung mga lumang cage, pero gauge 14, normal kasi yung mga lumang gauge 14 yon. Try nyong bilhin, no? Kasi magandang investment yun, napakatibay. Tapos itong mga lumang cage, yung mga bagong cage kasi, mga gauge 16 na to eh, maninipis. Ayan, to gauge 14 luma. Yung mga bago, gauge gauge 16, mas maninipis. Ayan. Ayan. So, maganda to, AC type, tapos drawer. Ayan o. Ayan. Mas maliit lang yung nest box kasi nest box na ito 6x6x10. Ayan, 6x6x10 yung nest box niya. Unlike dito, ito 8x8 ito, 8x8. Ayan. Tapos mga kabi, inilabas ko ng konti. Bakit kamo? Para mas marami siyang space sa loob. Kasi hindi naman okay na to eh. May kasya na sila dyan, no? Ayan. So medyo OC lang tignan, pero more on yung function niya. Ayan. So doon tayo sa mas okay sa ibon. Di bali ng pangit tignan, huwag nyo na lang tignan. Dito meron tayong setup ulit pang dalawang pair. Ayan. Ito 8x8x10 outbox. Tapos dito meron tayong 7x7x10. Ay 7x ano yata ito eh, 7x8 or 8x8 something. Ayan. Tapos ito yung mga natira nating cage sa finches. Marami-rami to. Kung gusto nyo bumili, comment lang below muna. Tapos bibigyan ko kayo instructions kung saan nyo ako i-chat. Kasi nawala na yung yung page. Napakatagal lang inactive kaya nawala na. Ito medyo mature tong mga to eh. Meron tayong Lutino Fisher. Walang karig. Maganda sana kung to eh. Kung sable pero hindi siya sable. Dalawang hen na parakeet. Meron tayo doon na nagkakaigihan na yung dalawa doon. Ayan. Male and female yun nandun. Opaline blue, saka pied na female. Ayan.
ano tayo, enjoy breeding lang, enjoy the hobby lang tayo ngayon kahit sobrang puro low mute. Dito sa baba, meron tayong mga youngins, mga bata. Siguro mga 3 months pa, pwede na itong isa lang. Yung iba sa kanila namumuti na yung ilong. Pero pasang awa pa lang yun eh. No? Borderline, pwede na. Pero gusto ko pa silang pamaturin. Kaya na sabi ko, mas maganda pag mature na mature yung inakay. Or pag mature na mature yung ibon, sorry. Rather, no? Pag mature na mature yung ibon, maganda kasi nababawasan yung risk ng ibon saka yung risk ng unsuccessful breeding. Yan sila. So karamihan dyan ilalagay ko sila either dun sa triple, sa double dito sa baba, yung mga nag-share. Tapos itong dalawang itong dalawang single lang to, magiging single occupants na isang pair lang, dalawa sila, 8x8x10 na inside cage. Yan, setup natin. Lalagay ko dyan mga kahabi, no? Di ko na kayo pahuhulain, sabihin ko na sa inyo. Bala ko mag-alaga ng at least 2 pair ng back to back pairing ng rainbow na kits. So at least 4 na ibon, so 2 pairs. Meron na akong prospect kung kanino ko bibilin. Yung budget na lang ang missing. Budget na lang ang kulang. Yung bibilan, alam ko na, nakabili na ako sa kanya dati. So sa kanya ulit ako bibili kasi napakarami nagbebenta ng rainbow, sa totoo lang. Tapos yung prices talaga nagre-range, may mura, mayroong mahal, may napakamahal. Pero titingnan ko kasi yung kung saan nagtatagpo yung reason ng pricing sa quality, yung quality siya, hindi nalalayo yung quality niya dun sa iba na mahal magbenta, pero hindi rin naman ganun kamahal, no? So dun tayo sa perfect balance. So kapag nakabili na ako, hopefully next month i-inform ko na lang kayo kung kanino ko siya binili. Pero for the meantime, hindi ko muna i-spoil. So pwede naman kayo manghula, yan, pwede nyo hulaan, pwede nyo i-guess kung sino. So anyways, 2 pairs, bala ko 2 pairs from Sir Anonymous muna. Gagawin kong either nursery sa mga painakay, or gagawin kong 3 pairs kasi triple cage yan, 3 pairs na zebra. Yan, 3 pairs na parakit, 2 pair. To, meron tayo itong kit nga pala. Ayan, ito yung mga kahabi, itong kit na to, isa sa mga nung nagbalik ako mag-kits, ito yung mga ibon ko. Yan. Ito nyo to, itong dilaw na to. Ang parents niya ay ito. Yan. Ayan siya. Spangle saka dominant pied. Ang ganda sa kanila mga kahabi, meron na akong meron akong painakay. Saka lang. So mga kahabi, nung time nga pala na na ang dami kong painakay, ang dami kong pair, nung medyo malaki pa yung aviary ko, mga kahabi, nakaparami ko laging painakay. Parang kada mag-harvest ako or magbawalay ako ng mga painakay ko, parang minimum 20. So parang yung feeling nung una, syempre nung nag-uumpisa pa lang ako, parang yun, cool kasi first time yung first feeling kasi laging laging special. Tapos kapag lagi mo na siyang na-experience, parang nagiging normal na lang, nawawala na yung thrill, nawawala na yung saya, nawawala na yung excitement. So ngayon mga kabi, na-excite ako na. Ayan, nag-iisa lang siya, painakay mga kabi. Sure to, dominant pied to, tsura pa lang. Ayan, yellow ang base color. Normal lang din. Pero ang ganda ng mga kahabi, ang ganda ng pair na ito, dilaw. Binili ko to dati kay Mark uli. Mark Raymond Santos. Yan, sa kanya ko to binili dati. Yan, ang ganda. Ang cute. Isa lang siya. Yan, so babalik na natin siya. Yan, so sana sa susunod
dumami na yung ano niya, dumami na yung itlogin nila para medyo mas marami yung inakay. Yan, pero yun nga mga kabi, nakakatuwang ma-feel uli, no? After ilang years, after ilang tagal na panahon, nakapag-breed ulit ako ng ibon. So nice feeling, no? Yung mga ganung pakiramdam minsan na-take for granted kasi yun kapag laging nandyan, no? Sabi nga nila, namimiss mo yung bagay na na nawala na sa'yo, no? Hindi mo nakikita yung bagay na meron ka, nakikita mo lang siya pag wala na. So hugot na yun. Well, anyways, that's the gist of it. Yan, meron tayo ditong pair din. Ito, dominant pied na blue base. Ayan, meron tayong yung kapares nito. Ayan, dilaw din ang partner niya eh. Ayan. So check natin, meron na pala silang itlog. Ayan, check natin. Oop, red. Oop, wait lang. Uy, red. Good news. Ayan o, red. May ugat. Okay, ito. Clear. Oop, good shot. Fertile din tong isa. Ayan o, itong dulo. So mukhang sa apat na to, fertile, infertile, fertile, infertile. So sana mag-egg pa siya. Sorry kaibigan, balik ka na doon. Yan, balik ka na doon, limlim na uli. Yan. So something to look forward mga kabi, no? May mga paitlog tayo. Meron tayo isang painakay. So hindi naman ako nagmamadali this time. Hindi ako nagmamadali kung saan papunta tong aviary ko. Gusto ko lang na i-experience uli siya. Tapos at the same time i-record, i-video, i-diary. Mapanood to after a few decades, hopefully. At ma-share ko sa inyo mga kabi, ma-share itong experience na ito sa inyo, sa mga walang ibon, sa mga walang ibon dyan na nanonood, no? Ang habol ko talaga ay mai-share ko itong experience na to kasi meron akong experience na gusto kong mag-camping sa snow since wala naman tayo snow sa Philippines. Pinanonood ko si Outdoor Boys, kung alam niyo yung channel na yon. Tapos ang lagi ko na-feel, kahit pinanonood ko lang siya, parang feeling ko nandun na din ako. So yun yung gusto kong i-impart sa mga manonood, viewers natin na walang ibon, no? Walang ibon, gusto mag-ibon, wala pang budget, hindi makabili, no? So gusto ko lang i-impart itong experience na to sa inyo, no? Sana ma-feel ninyo yung joys of bird keeping. So I guess yun lang muna mga kabi, very quick update lang, aviary update, no? So kita tayo mga kabi ulit sa mga susunod pang vlog. Kung nagustuhan nyo itong video to, please hit that like button. Comment down below kung mayroon kayong gustong sabihin, gusto kayong i-share, shout out mga kabi, gusto kayong itanong, gusto nyo i-suggest na topic. Subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe at magkita tayo mga kabi sa mga susunod pang videos. Share this video na rin mga kabi para dumami yung natin, community ng mga mag-iibon. So I guess yun lang mga kabi, ingat lagi, God bless and happy bird keeping.